Hello guys, welcome to my vlog. So for today's video guys ay dito kami ngayon sa Boulevard para kumain kasama yung mga kaibigan ko. Ang plano talaga namin kanina guys ay mamasyal lang dito sa may Pantalan kasi nga medyo matagal na din na panahon na hindi kami nakabalik dito. At magpahangin na din at manood ng sunset. Kaya lang sa kalagitnaan ng pag tatambay-tambay, naisipan nitong isang kasama namin na kumain daw kami kasi nga hindi ko alam kung bakit nila naisipan yun. Siguro nagutom. At pag kami talaga magkasama 5 guys, naku, hindi talaga pwedeng walang kainan yan. Tingnan nyo naman yung mga katawan ng mga kasama ko, diba? Hindi masyadong halata. Kaya pag kami talaga magkasama 5 ay nagiging preta talaga kami kasi pag yung isa ay gustong kumain, lahat, hindi pwedeng hindi pwedeng isa lang yung kakain. Dapat kami talagang 5. Akala mo may mga trabaho ba? Pero guys, sa totoo lang, pag estudyante ka, ay naku, gugutumin ka talaga. Sobrang gutom pag estudyante ka, lalo na kahit nakaupo lang kayo ng ilang oras sa classroom nyo. Ay nako, sobrang gutom. Pero buti na lang guys, ngayong araw na to ay wala kaming pasok sa last subject namin at may panahon pa kaming gumala dito sa Pantalan. Dito talaga ang mga tambayan ng mga estudyante guys, at kundi sa park ay dito sa Pantalan. Dito pahangin-hangin pagkatapos ng stressful day galing sa school. Last year guys ay dito yung paborito naming tambayan ng mga kaibigan namin, at saka nag-order lang kami ng lomi at saka bread. Yun lang yung pang snacks namin. Pero yung pumutok yung pater guys ay nag-iba na naman yung yung trip, naging pater na naman. So doon na kami sa may park. So ngayon lang kami nakabalik dito ulit. So naisipan namin na kumain ng sutanghon. Yun yung gusto ng orderin ng kasama namin. So ito lang muna yung ma-afford namin guys, no, mga estudyante, kasi nga wala pa kaming mga trabaho at wala pang malaking budget. So, ganito lang muna, chip in. So, yung dalawang kasama namin guys, yung dalawang kaibigan namin ay umalis muna sila kasi bumili sila ng sliced bread pang partner ng sutanghon na in-order namin. So, while waiting muna kami sa kanila, no, kaming tatlo, pero while waiting ay pa-cellphone muna tong dalawang to, at yung iba naman, tingnan nyo guys sa likod, kumakain na sila. Nakakatakam lang. Weather pala ngayon dito guys, no, is sunny, at saka malapit nang lumubog yung sunset, kaya maraming tao at maraming nag-aabang para makita yung sunset. Ito yung nakakaganda dito sa lugar namin guys, no, kasi nga malapit lang sa dagat, at saka kung gusto mong mawala yung stress mo, pumunta lang kayo dito sa Pantalan at mawawala yung stress nyo sa kakatingin nyo sa dagat at saka sa mga bulo-bundukin dyan sa Hermano. So, yun nga guys, ay while waiting sa dalawa naming kasama, no, dalawa naming kaibigan, ay nag-video muna ako, at hindi namin namalaya na dumilim na pala. At saka ayun, daming street foods, marami ding bumibili dyan. Lalo na guys, pag Biyernes, may night cafe, ay sobrang daming tao talaga. Ayun na nga guys, ay nagdilim na pero hindi pa din bumalik yung dalawang kaibigan namin na bumili ng sliced bread. Siguro naisipan namin, nag-shopping pa yung dalawang yun. Pumunta pa sa Gaisano. Malapit lang naman ang mga bakery dito guys, nasa sa may park banda, at saka kung dito lakarin mo lang dito sa Pantalan ay mga ilang minuto lang, mga 5 minutes siguro. Ito na pala guys, no, ang pinakahihintay ng lahat, ang nagdala ng bread at ang bumili ng bread. So, ayun lang pala guys, bumili lang pala itong isang kaibigan namin ng gatas para sa baby niya. Yes guys, itong dalawang kaibigan namin ay may mga anak na yan, pero tingnan nyo naman yung mga katawan, at saka hindi mo talaga malalaman na may mga anak na pala. Kasi nga ang sexy pa din at marami pang nagkakandara pa dyan. Tingnan nyo naman. Pero believe din ako sa mga partner nito kasi napaka-supportive. Sana ganyan din yung mapapangasawa ko in the future. Yung napaka-supportive na partner. Diba guys? Sino ba naman ang ayaw nun, diba? Yung napaka-supportive ng partner mo. Yun yung nagpapatatag ng ng relasyon niyo. Kaya dapat talaga na mamili tayo ng maigi sa
magiging partner natin in the future. Kasi yung ano natin, yung buhay natin, I mean yung future natin ay nakakasalalay din sa kanila. So balik na naman tayo guys no sa topic natin. So while waiting kami dito sa order namin ay medyo matagal talaga siya at medyo gutom na yung mga kaibigan namin. O tingnan nyo yung mga mukha. So ayun, nagsuklay-suklay lang muna ako dahil parang bunot na yung buhok ko guys, at saka kailangan na ng reband. Parang nagtatawag na siya ng reband. Kaya lang wala pa akong budget guys pang reband. Kaya tiis-tiis na lang muna ang person no, sa bahaghag na buhok. Dahil wala pa tayong budget para dyan. So alam nyo lang guys, ang daming bayarin sa school. Ganito talaga siguro no pag graduating students na kayo. Ang dami nang dapat bayaran. Lalo na yung andyan na yung intern uniform at saka andun na yung mga basta ang dami na mayroon pang acquaintance, ang daming bayarin at saka iba pa yung outfit nyo for acquaintance. Ang dami guys, nakakaloka. At iba pa dyan ang graduation fee guys. Kaya ang mahal talaga mag-aral no. Kaya sa mga students, dapat talaga ay mag-aral kayo ng mabuti. Lalo na yung pamilya nyo sobrang talaga yung parents nyo. Sobrang ginagawa talaga ang lahat para mabigyan kayo at matustusan ang mga pangangailangan nyo sa eskwelahan. Kasi guys, hindi talaga biro ang mag-aral no, lalo na pag wala kayong sapat na pera at saka lalo na yung pangbaon sa araw-araw at pamasahe. Okay lang yung trip nyo guys ng mga kaibigan nyo, yung ganito lang, yung kainan, yung ganon. Pero yung inuman guys, wag po kasi nga nakakaawa yung nagpapaaral sa inyo. Lalo na't hindi mayaman yung parents nyo, yung ganon. Katulad namin, hindi mayaman yung parents namin. Pero buti na lang, may ano naman kami, may natirang baon. Kaya ayun, chip in na lang muna kami. Lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang taas na ng mga bilihin guys, at lalo na ang bilis ng inflation dito sa Pilipinas no. Kahit ano pa lang kami, kahit estudyante pa lang kami, ay ramdam din namin yung hirap ng buhay kahit hindi pa kami kumikita. Ako kumikita na ako dati, ito din yung ibang kasama ko, yung isa. Pero ngayon lang kasi ay nag-aral kami ulit dahil nga alam nyo guys, ang taas ng standard dito sa Pilipinas. Pag hindi ka graduate ng 4 years degree, ay nako, iwan ko lang kung anong posisyon ang makukuha mo sa isang company. Minsan talaga pag ka lang, yung hindi ka 4 years degree at saka hindi ka graduate, ay nasa low position ka lang talaga. Kaya ang hirap kumita dito sa Pilipinas guys, kasi yung discrimination din dito ay napaka din no, sa mga company, kahit sa mga malls, yung ganon, yung may height standard talaga sila, may standard talaga sila na inaano. Alam nyo guys, ako na-experience ko na din mag-abroad, katulad sa Taiwan. Nag-abroad ako dati sa Taiwan, at saka makikita mo doon sa Taiwan ay wala talagang diskriminasyon. Kahit mga doon guys, yung mga, alam nyo yung mga mongoloid, yung ganon na tao. Nakalimutan ko lang yun kung anong sa English nun, pero makikita mo doon sa mga fast food chains guys, may mga talaga doon, yung mga matatanda na, yung mga senior citizen na ba, nagtatrabaho pa din doon. Wala talagang doon diskriminasyon, at saka yung sahod ay pantay lang, hindi katulad dito sa Pilipinas. Ang taas ng bilihin sa Pilipinas at saka hindi bumababa, pero maliit lang yung sahod, nasa minimum wage lang. At saka yung minimum wage lang dito is 400 lang. At saka pero yung mga natin, mga bilihin ay napakataas. Kaya hindi din natin sila masisisi guys, yung mga bagong graduate na mga estudyante na gustong mag-abroad dahil gusto nilang kumita ng malaki. Kasi pag dito sa Pilipinas guys, dito sila nag-apply at bagong graduate pa lang sila, ay matagal talaga sila makahanap ng trabaho. Hindi kagaya doon sa abroad na ang bilis mo lang matanggap at saka walang diskriminasyon. Kaya sabi ko talaga sa ibang kaklase ko guys no, na kung gusto nilang gumanda yung buhay nila or i-try nila mag-abroad, malay nyo, doon lang gaganda yung buhay nyo, aangat yung buhay nyo, diba? Wala namang mawawala. At isa pa, mas maganda kasi yung mag-explore ka din sa ibang country. Kasi nga, malay mo, pero kung swertihan lang kasi yung pag-abroad guys. Depende na din yun sa pag-iipon mo ng pera, kung paano mo hawakan yung pera mo pag may sahod ka na. Hindi yung hala-hala ka na lang pag may sahod na, parang one day millionaire ka din. Ako kasi guys, nagtatrabaho ako sa Taiwan before, 1 year and 9 months noong 2017 to 2019.
pinauwi lang kami ng company namin dahil nga yung company namin ay nag-shutdown, no, ay hindi na nila masustentuhan kami mga trabahante nila kasi nga sa sobrang dami namin at saka parang humina yung company namin kaya napauwi kami. Kaya ayun, naisipan kong mag-aral na lang ulit. Pero hindi ko alam kung babalik pa ba ako sa abroad, pero why not, 'di ba, kung kaya pa sa katawan. Kaya mas maganda talagang mag-abroad, guys, kaysa dito ka sa Pinas. Okay lang naman dito sa Pinas kung marunong kang dumiskarte sa buhay at saka kung may pera naman kayo pang sa araw-araw, hindi na kayo nangarap na yung gumaan yung buhay nyo. Pero guys, iba talaga pag sa abroad kasi nga mabilis lang yung pera doon at saka depende na yon kung paano mo hawakan yung pera mo. Diskarte lang talaga sa buhay, guys, no? Lalo na ngayon na sobrang hirap. Pero thankful pa din tayo dahil may Diyos tayo na palaging andyan sa buhay natin na handang tumulong sa atin pag nangangailangan tayo ng tulong. Maning lungat maning. Balik ka nila. Ako pa December. Kana nga motor di ako pa makaimpa siguro magtawag trabaho kay 1 year man ako kay 1 year nga ako magbayad. Ano ko lagi ko ba? Go sa kabay nakatuig kapin. Ay ginog gampo na ligo magsaka dito ko sa Pangason na amot na lang gampo na lang dito daan. Ito ni mahal. Ginom sa cocktail. Di na siya ginom. Ayok na siya ma-try. Bilibing. Namay lang. Muna ni healthy. Wala na senior na. Muna ni healthy living. Wala din siya makawag financial. Naamot ka. Senior daw kayo sinulit. Guys, sila ko dito. Kana pa nga na ko'y binulay na ko'y kuan. Gawaton. Kita may tanawag tao. Dalo. Bisa din na aja meron ka tao. Bisa lagi. Ay, basta dito laso. Wala na ito mawala. Ito, tubig ka lang. Tubig? Tubig na lang. Tubig na nga ako nung. Ay, sinutan ako kakanino. Lumi lang? Pero kung po, magnanat yung mga trabaho kayo, iyan na ada kuha na din, kaya like for example sa Cagayan, work, kinani every night, kaon sa kawa. Oo, yung kidilig kami sa Cagayan.
Ano man? Kasi gusto mo ito. Ano magkita siya? Mau Marcelo siya tayo rin. Nag-send ko sa siya sa aning lang kasi. Nagiling ang gigawas. Ha? Nagigawas sa iyo, nagpapap sa iyo hamay. Hindi ay, nagawas. Wala lang ka. Wala man. Nagpapap lagi kanina, wala daw klase. Sir? Nagiling ka din. Nagiling kita gigawas na. Naglahing aling. Be? Nagpapap. Isa man. Yung bagtaas naman rin kinatidore. Sa inyong kuhan, sa inyong GC ra. Dahan kay ko JC ani. Wala. Dili sa mga kuan man sa mga bata. Oh, ay sa inyo ay nga. Inyo ra din sa amo kay. Ana si Mijin uli na lang tagbalik. Uli na lang tagbalik ani. Hindi na dili ko pala. Pangimna na ninyo dia eh. Gabay na kutulan niya ba? Kuhay na na. Pinoy